So, review and continuation. Okay. So, last week, meron tayong gantong example. Yung ating 2 degrees of freedom na mechanical 2 degrees of freedom na translational mechanical system na may dalawang output at isang input. Yan, so huwag niyo kakalimutan kung paano kumuha ng equation of system yan. So, kung nakuha na natin ang equation of system yan, ito, yan. So, dalawang ating equation of system. Ang gagawin natin sa equation of system, yan, gagawin na natin yung state space. Okay? 1, 2. So, para mas madali lamang, gawin natin all gains is equals to 1. Ibig sabihin, all gains is equals to 1. All gains is equals to 1. Lahat ng constant, yan, yung M1, B1, B2, B3, K1, K2, K3, M2, lahat yan ay magiging 1. Okay? So, pag nire-write ko to, kung lahat ito ay magiging 1, so ito na ngayon ay f of t is equals to, so magiging 1 yung m sub 1, so ito na ngayon ay x sub 1 double prime plus yung mga b1 at saka b3 magiging 1, so 1 plus 1, 2, x1 prime plus, so yung k1, k2 magiging 1, so 1 plus 1, 2 ulit, para silang x1 minus, yan, 1 ito, x2 prime minus x2. Yan. Then, 0 is equals to, magiging 1 ng m2. Ito magiging x2 double prime plus, so b2 plus b3 plus 1, 2, x2 prime plus 1 plus 1, 2, 8, 2, x2 minus x1 prime minus x1. So, magiging ganyan sila. Pag all gains is equals to 1. So, para mas madali lang yung ating magiging computation. Okay. Next. So, ang sunod dyan, papangalanan lang natin ng bago yung ating mga variables. Yan. So, ito yung ating mga naming, yung ating mga bagong variables. So, si x1 para kay x1 of t, at yung x1 natin dito. Yan. Si x2 ay si x1 of t prime ito. Yan yung may yung derivative. Teka, para hindi mo nakakalito. Napakadaming daming tuldok. Yan. x1, x1 prime. Siya na ngayon ay si x2. Tapos si x2 ay si x1 double prime. Si u1 ay si f of t. Si x3 ay si x2 of t. Si x4 ay si x2 prime of t. Si x4 prime ay si x2 double prime. Tapos si x4 ay ito si x3 prime. Okay, wala naman tayo x3 prime. So, substitute natin sa mga bagong variable natin, sa lumang variable natin, ito mga bago nating variable. So, ft ay si u1, si x1 prime ay si x2, x1 double prime ay si x2 prime, si x1 prime ay si x2, si x1 ay si x1, si x2 prime ay si x4, at si x2 ay si x3.
Ganun din dito, si x2 double prime ay si x4 prime, si x2 prime ay si x4, si x2 ay si x3, si x1 prime ay si x2, tapos x1 ay si x1. Okay? Then, ilalatag natin yung kung saan equals yung ating mga first order differential equation kasi ang kailangan natin sa state space ay mga first order differential equation. So, si x1 prime ay equals lamang kay x2. Yan base dito sa nakasulat sa taas. Si x2 prime ay equals kay x1 of t double prime na x2 na equals dito sa mga nandito na nakatranspose. Okay? So, transpose natin. So, positive, negative x1, pag sunod-sunod rin natin. So, negative 2x sub 1, negative 2x sub 2, positive x3, at positive x4. Okay? So, susundan ba ang aking sinusulat? Laki natin. Okay. So, x3 prime naman natin ay equals kay x4 base dito sa taas. Si x4 prime naman ay equals dito. Equals dito sa baba. Pero naka-transpose. Okay. So, x4 prime is equals to, kung saan rin natin, positive x1 plus x2 minus 2x3 minus 2x4. So, itong mga to, yan yung mga values ng ating first order differential equation. Ilalagay natin yan sa ating state at saka sa ating state equation at saka sa ating output equation. Ito yung general equation ng state space. Nakalimutan. State equation at saka output equation. So, state equation ay x prime is equals to ax plus bu, y is equals to cx plus d. So, yung a, b, c at saka d ay pare-parehas matrices. Okay. So, dahil meron na tayo mga values ng ating x1 prime, ng ating mga first order differential equations, pwede na natin silang ilagay sa ating matrices. So, ang size ng ating matrix A ay nakabase sa kung ilan ang ating first order differential equations. So, meron tayong 4 na first order differential equations. Yung x1 prime, x2 prime, x3 prime, at saka x4 prime. Yun yung number of rows. Ang number of columns ay kung ilan yung variable natin na hindi first order of differential equation. Then, plus, ito yung matrix A, itong malaki. So, 4x4 ito kasi 4 na ating first order of differential equations at saka 4 din yung ating variable na hindi differential equation, na hindi din nakaderive. Tapos, plus, ito naman yung B matrix natin. Ito si A, ito si B. Yan. A at saka si B.
Then, ang sunod natin dito ay lalagyan na natin ang laman nitong mga differential equations natin dito sa ating matrix. So, ang sunod-sunod niyan, yan, ay yung mga coefficients ng x1, x2, x3, x4. So, si x1 prime ay hindi equals kay x1, so 0. Si x1 prime ay equals lang kay x2, so ang coefficient ni x2 ay 1. Then, coefficient ni x3 at x4 ay 0. Si x1 prime ay hindi rin equals kay u, 1, so 0. May nakalimutan pa pala ako, ang ating x2 prime ay equals din kay u1. Nakalimutan ko si u1, so magkakalimutan si u1. Okay. Next, sa x2 prime, so ito yung mga coefficients niya, negative 2, negative 2, 1, 1, 1. So sa x3 prime naman, ang mga coefficients niya ay 0, 0, 0, 1, kasi sa x sub 4 lamang equal kay x3 prime, then 0. Then x4 prime, so 1, 1, negative 2, negative 2, 0. So ito class ang ating state equation. Okay. Pagkagawa ng state equation, huwag kakalimutan ang output equation. So sa output equation, ang pagkukunan natin ng output equation ay kung ilan ba ang output ng ating system. Ito kasing system na to ay merong dalawang output. Okay? Meron itong dalawang output. Oops, okay. Meron itong dalawang output. Yan. Itong translational mechanical system natin na ito, meron lang siyang isang input at yun ay si f of t. Ang nag-iisa nating input. Then si f of t, in-apply natin kay m sub 1, inulak natin si m sub 1, ang ina-expect nating output ay displacement at yun ay si x sub 1. Yan. Kaya lang, si m sub 1 ay nakakabit din kay m2. Yan, nakakabit siya kay m2. So, nung tinulak natin si m1, gagalaw din itong si m2. So, magkakaroon ng displacement din na x2. So, dalawang output ang ina-expect natin, si x1 at saka si x2. So, itong system na to ay may dalawang output. Yan. Yung kanyang block diagram. Ang input na pumasok ay si f of t na binigyan natin ng bagong pangalan, si u1. Okay. Tapos, yung output niya ay si x sub 1 of t at saka si x sub 2 of t na binigyan din natin ng mga bagong pangalan. Si x sub 1 of t ay si x1, si x sub 2 of t ay si x3. Okay? So, ibig sabihin yan, ang ating output ay equals sa y is equals to x sub 1 and x sub 3. Ngayon, may correction ako dito. Okay? May correction ako dito from last time. And ang output pala ay hindi nyo pagsasamahin ng ganito. Y is equals to x plus 1 plus x sub 3. Hindi. Dahil may dalawa kang output, ang mangyayari pala dyan, dahil may dalawa kang output, ang tama dito, may na mabuti, meron kang unang output na y sub 1, yan, na equals kay x sub 1. Tapos, may i-add ka dapat na input. Pero, dahil si input na f of t ay hindi related kay x sub 1, so 0 si u1. Okay? So, basically, 0 pa rin si u1. Then, meron sa kapang output, yun si x sub 2 of t na x3. I-add mo rin sa input mo, pero wala ka pa rin input. Dahil hindi related ang input mo sa output mo, 0 pa rin siya. Okay? So, ito na yung equation mo para sa output equation mo. Si y1 is equals to x sub 1. So,
na hindi ko na ito isulat. So, y1 is equals to x sub 1, y2 is equals to x sub 3. Pag sinulat natin yan sa output equation, okay? Pag sinulat natin to sa output equation natin, pwedeng y na lamang, ito, y na ganito na lamang. Pero, magkakaroon tayo ng matrix na C. Ang matrix na C natin ay kung ilan ang rows ng ating matrix C ay kung ilan ang ating output. So may dalawa tayong output. Kailangan natin magkaroon ng dalawang rows. Okay? So, nakaroon tayo ng dalawang rows. Pero ang ano pa rin niya, ang columns niya ay kung ilan yung ating variable, yung bagong variable na x na hindi naka-differential equation. Ito, x1, x2, x3, x4. Okay, pero dalawa pa rin, pero dalawa na yung 2 rows na to. Okay, 2 rows na. So, nakaganto pa rin siya. x1, x2, x3, x4. So, pag sinulat na natin itong equation na to, y is equals to x sub 1. So, 1 dito sa may x sub 1, 0, 0, 0. Then, sa baba naman niya ay 0, 0, 1 dahil si y sub 2 is equals to x sub 3, 0. Okay? So, yan. Yan yung correction. Hindi nyo pala pagsasamahin sa isang row ang output. Intindihan ba? Intindihan, class? Hindi nyo pagsasamahin sa isang row ang mga outputs. Okay? So, dun sa last week na may tatlong yung ganito, y is equals to 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ang tama dyan, so mali ito, ang tama dyan ay y is equals to, so tatlo ang rows mo. Yan. So ganito dapat ang magiging itsura niya. 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tapos 0, 0, 0, 0, 1, 0. Yan. Okay? Yan dapat ang magiging itsura ng yung 3 degrees of freedom na may tatlong output. Okay? Naintindihan ba, class? Nagigets ba? May tanong? Anyway, tapos, dahil tayo ay maglalaboratory mamaya, nire-require sa MATLAB na meron ding D. Okay? So, itong D na to, yan, nire-require lang to sa MATLAB. Pero pag sa exam, pwedeng hindi nyo na isulat yung D. Kasi ang D pa rin dito ay 0. Pero ngayon, ang D, kapag sinulat nyo siya kay MATLAB, meron siyang dalawang rows. Yan. Okay? 0 at 0. Then, U1. Okay? So, ganyan. Ganyan ang magiging output equation. C at D. Okay? So, mamaya, sasimulate natin ito kay MATLAB at gagawin. Okay? So, bago tayo pumunta kay MATLAB, review rin natin yung transfer function to state space. Tinuro ko last week. So, mamaya sa MATLAB, ito ang gagawin ninyo. Yan, itong 3 degrees of freedom. Ito rin yung example ko last week. Okay? So, kung kinopya nyo ito last week, tapos, yun nga sa Y, output equation, so papalitan nyo lang siya nung tinuro ko ngayon. Okay? So, teka lang. CR lang ako.
Okay. Continue na natin. Ay, pabiyahin niyo pala muna to. sorry. Pabiyahin niyo pala muna to. Pakopya muna nitong ano natin. State space. Kasi ito ay inyong laboratory. Pakopya muna. Okay, class. Tapos na. Tapos na kopyahin. Class. Okay. Tapos na kopyahin. Hello. Hindi pa ba kayo? Yes po, sir. Okay. Sige. Next. Ito. So, pinag-aralan din natin to last week. Conversion ng transfer function into state space. So, ito ang given natin. 24 s cube 24 over s cube plus 9s squared plus 26s plus 24. So, unang gagawin natin dyan ay gagawin muna nating transfer function form yung output over input. Pag nasa output over input na, sa cross multiplication, yan. So, cross multiplication natin, ganito. Tapos, pag na-cross multiplication na natin, ating i-distribute ang C of S sa ating polynomial. Okay. Then, pag ganyan na itsura niyan, pag na-distribute na yung C of S, atin siyang i-inverse Laplace. Okay. I-inverse Laplace natin to. Yan. So, ang inverse Laplace nito, yung S cube C of S, yan ay magiging
Ha? Okay, sorry. Nawala. Nope. Share. Kasi nakikita nyo ulit ang aking OneNote class. Sige. Yan. So, saan ako? Inverse Laplace ng S cubed, C of S. So, C, maliit na C, tapos magiging tatlo yung tuldok sa taas. So, third order differential equation plus 9 C second order plus 26 first order plus 24, walang differential equation, is equals to 24. Yung R of S ay magiging small letter r. Okay, nasa differential equation na from Laplace transform from frequency domain to time domain. And from this, so yun, magbibigay ulit tayo ng bagong mga variables. X1, X2, X3. Okay? So, ang technique sa pagpapangalan ng mga variables, dapat lahat ng differential equation ay maubos ninyo. Ito. Sa ating na inverse Laplace, dapat lahat ng variables at differential equation ay malagyan nyo ng pangalan. Okay? Tapos, yung inyong equation, yung inyong variable ay dapat kapag inyong ginawa ng first order differential equation, ito, ginawa nyo ng first order differential equation, kailangan ay meron pa rin siyang katumbas dun sa lumang equation. So, ito yung lumang equation, si triple prime. Tapos, ito, yung ginawa nyo ng mga bagong variable, okay? Dapat, sa base form niya, na walang differential equation, dapat meron siyang katumbas kada variable. Pag first order differential equation niya, dapat meron ding katumbas. Okay? Sa mga sa lumang equation. Okay? So, ito na yung mga bago nating variables. Yan. So, yung mga bago nating variables, so ipapalit natin doon sa luma. So, yung si triple prime ay magiging si x3 prime. Yan. Si C double prime ay magiging si x3. Si C prime ay x2. Si C ay x1. At si R ay u1. So, gagawin na natin yan ng state equation. So, ilatag pala muna natin ang ating mga differential equations. So, mga differential equation natin ay x1 prime. So, si x1 prime ay equals kay x2. Sabi dito sa, dito sa taas, x1 prime is equals x2. x2 prime is equals to x3. x3 prime is equals to c triple prime. Si C triple prime ay equals din dito, pero nakatranspose. Okay? So, itatranspose lang natin ito mga ito, tsaka papalitan natin ng variable. So, pag sunod-sunod lang natin, so negative 24 x sub 1 minus 26 x sub 2 minus 9 x sub 3. Tapos, huwag kakalimutan si u1. So, 24 u1. So, pag ginawa nyo ito ng state equation, siramin ko lang to. Parang lang nyo to. Okay. So, pag ginawa nyo ito ng state equation, hindi na siya 4x4. Kasi ang kanyang mga differential equation ay hanggang 3 lang. So, x3 prime lang siya.
natin yung x4. Natin dito. Tapos, hindi na siya 4x4 nga. Siya na ngayon ay 3x3 kasi tatlo ang kanyang differential equation, first order. Tapos tatlo yung variable niya na hindi naka-differential equation. So, ang nakasulat dito sa tapat ni x1 prime ay 0, x1, coefficient ni x1, tapos coefficient ni x2, equal kay x1 prime, tapos 0 din sa x3, then 0 sa u1. Sa x2 prime naman, so 0, 0, 1. Then, 0. Tapos, sa x3 prime naman, so coefficient ni x sub 1, negative 24. Coefficient ni x2, negative 26. Then, coefficient ni x3, negative 9. Then, CU1 ay 24. Okay. So, yan. So, ito yung ating state equation. Pala, pag nakuha nyo na to, pwede nyo nang kahon na. Tignan natin ang kahon yung ating tamang sagot. X. So, output naman, output equation. So, balik tayo dito sa kanyang transfer function form. Yung sa naka-blank. So, isa lang ang output niya, si C of S. Okay? Si C of S lang output ng ating transfer function. So, ibig sabihin, itong si C of S na to, ito ang ating Y. Where si C of S ay equals sa X sub 1. Si C of S, pag inverse Laplace natin, magiging si C of T. Yan, si C, yun yung si C. Tapos, ginawa natin siya ng bagong variable, X sub 1. So, si C of S is equals kay X sub 1 na equals din kay Y1. Okay? Kasi si C of S lamang ang ating output. Yan. Dahil ang ating Y ay equals lamang kay X sub 1. So, ibig sabihin ng ating output ay equals sa coefficient ng X sub 1, then X sub 2, X sub 3, pero para-represent 0. So, meron pa rin tayo nito, X sub 1, X sub 2, X sub 3, plus, dahil magla-laboratory tayo mamaya, sasama natin si D. Okay? So, ito si D, itong 0 na to. So, 1 by 1 lang siya kasi ang row ng ating C, itong C ay 1 lamang. So, 1 lang din ang row ng ating U1. So, 1 lang din ang kanyang column, itong si D. Yan. Okay. Ang column kasi ni D ay nagbabase kay B. Yan. Pwede tayo dito sa taas. Ang row ni D ay nagbabase kay C. Ang column ni D ay nagbabase kay B. Okay? So, dahil si C ay 2 ang rows niya, si B naman, ang column niya ay 1, so ang sukat ni D ay 2 by 1. Dito sa una nating example. Dito sa example natin na ito, yan, si C ay 1 row lamang, 1 row lamang siya. Si B naman ay 1 column. Yan. So, ang sukat ng ating D ay 1 by 1. Okay. So, ito ay 1 by 3. Ito ay 3 by 1. Kukunin natin yung row nito, kukunin natin yung column nito. Sino ang magiging sukat ng ating D? Okay. Susulat natin yan mamaya sa MATLAB. Okay. So, pakopya muna yung ating example, transfer function to state space. Okay. Pakopya muna. Bago tayo dumiretso.
Okay. Next. Ang sunod dito ay ito. So dito sa ating bukas ba ang aking mic? Yan. Dito sa ating example na ito, ang numerator ng ating transfer function ay constant. Yan, 24 na yan. So, paano naman pag ang numerator ng ating transfer function ay hindi constant, kundi isang polynomial? Yan. So, for example, ito, quadratic equation. Okay? So, kagaya yan, quadratic equation ang given. Paano siya itatransform papuntang state space? Paano ito itatransform papuntang state space? So, unang gagawin, pag ganyan ang given, pag polynomial lang numerator, paghihiwalayin natin ang numerator at saka denominator. Yan. Maiiwan ang denominator kasama ng input, tapos kasama ng output yung numerator. Okay? Tapos magkakaroon ka ng bagong output or output at input dito sa gitna. Siya ay output nitong part na to. Yan. Okay. Output siya para sa part na to. Input naman siya para dito sa part na to. Yan, input para sa part na to. Okay. So, tatawagin na lang natin siyang si x sub 1 of s. Itong x sub 1 of s na to ay iba pa dun sa x sub 1 natin. Okay. Iba pa to dun sa x sub 1 natin na binibigay na bagong value. Okay. So pag napaghiwalay mo na siya ng ganyan, tapos nakapaglagay ka na ng output na input dito sa gitna, yan. Uunahin natin isosolve itong denominator side, itong side na to. Okay? Yan. Ito kasing denominator na to, itong denominator side na to, yan. Ito kasi, dito natin makukuha, yan. Oops. Ito kasi sa denominator side na to, nandito kasi ang output, nandito kasi ang state ng ating system. Yan. Nandito sa denominator yung state ng system. Okay? Pag sinabi kong state ng system, mabubuo mo ang state equation gamit itong denominator na to. Yan. Sa numerator, gagamitin natin siya para sa output equation. Okay? Unahin natin itong denominator. Gagawin natin siyang output over input. Ito. Then, cross multiplication. Cross multiplication, tapos ating i-distribute ang x sub 1 of s. So, distributed na x sub 1 of s, tapos ilatin, inverse Laplace natin. Magkakaroon tayo ng panibagong equation na nasa differential equation na. So, differential equation ng x cube x1 of s. So, x sub 1 triple prime plus 2
x sub 1 double prime plus 11 x sub 1 prime plus 6 x sub 1 is equals to r. Yan. Okay. So ito yung ating differential equations. Pag nandyan na tayo, ganun ulit, gagawin natin ng mga bagong variable. So yung bagong variable natin, mga bagong variables natin, yan, yun na lang uling gagamitin natin yung mga x sub 1, x sub 2, x sub 3. Ito. X sub 1, x sub 2, x sub 3. Okay. Okay, walayin natin. Nakandikit. So si x sub 1 ay equals na lang ulit kay x sub 1. Si x sub 2 ay equals kay x sub 1 prime. Si x sub 3 ay equal kay x sub 1 double prime. Tapos dinerive yung x sub 1 prime equals siya kay x sub 2. Dinerive yung x sub 2 prime equals siya kay x sub 3. Si x sub 3 prime is equals to x sub 1 triple prime. So equal siya dito na naka-transpose. Okay? So palitan lang natin ang ating bagong variable. So si x1 triple prime ay si x3 triple prime na. Si x3 prime na. Si x1 double prime ay x3. Si x sub 1 prime ay si x2. Si x1 ay x1. Tapos, huwag kakalimutan, si r ay si u1. Okay? So, ito ang ating bagong variables. So, pag nilatag natin sila, yung mga differential equations natin. So, si x1 prime is equals to x2. x2 prime is equals to x3. x3 prime is equals x3 prime is equals to yan, transpose nito. So, pagsunod-sunurin na lang natin. So, negative x sub 1 minus 11 x sub 2 minus 2 x sub 3 plus u1. So, ito ang ilalagay natin sa state equation. Okay. So, ito rin ay 3 by 3 matrix. Ang kanyang matrix A. Okay, tuloy lang natin to. Delete. Okay. So, x sub 1 prime. So, equals lang siya kay x sub 2. So, ito ay 0, 1, 0, 0. Si x sub 2 prime ay equals na kay x sub 3. So, ito ay 0, 0, 1, 0. Then, si x sub 3 prime ay equals kay negative 6. Negative 6. Negative 11. Negative 2. At saka u1 na 1. Okay. Next. Yan. Susunod naman ay output equation. Ang output equations, pakopya muna nitong ating state equation bago tayo pumunta sa output equation. Pakopya muna ng ating state equation bago tayo pumunta sa output equation. Okay?
Okay. So, na-open na ba, class? Bago ko ituloy sa output equation. Tayo dito. Para sa output equation, so ito ay sa state equation. Ito naman ay para sa output equation. Okay. Ang output equation kasi kukunin nyo sa numerator. Sa numerator ng ating pinaghiwalay na denominator at saka numerator. Itong numerator na to, ito ang magiging laman ng ating output equation. So itong numerator na to ay meron lamang isang output. So technically, itong output na to na si C of S, siya ay equal kay Y. Okay? Pero mamaya muna yan. Y na yan. Okay? So gawin ulit natin siya sa gawin natin uling ganito. Yan. Output over input. Tapos cross multiplication, si x sub 1 of s ay madidistribute kay s squared plus 3s plus 3. So magiging ganito ang itsura niyan. Yan. Okay, ganyan magiging itsura niyan. Then, inverse Laplace of C is equals to x sub 1 double prime plus 3x sub 1 prime plus 3x sub 1. So, ito ang kanyang inverse Laplace. Inverse Laplace, 3x sub 1. So, anong gagawin natin dyan? Yun nga, si C of S ay equals kay Y. So, itong C na to ay pwede na natin palitan ng Y. Tapos, itong mga to, yan, x sub 1 double prime, 3x sub 1 prime, 3x sub 1, pwede natin yung palitan ng mga variable sa taas. Ito. Yan, si x1 double prime ay si x3. Yan, si x3. Si 3x sub 1 of prime, ang x sub 1 of prime ay si x2. So, plus 3x2 minus 3. Ang x sub 1 ay x sub 1. Yan. Okay. So, ito na mismo si y. Okay. So, ito naman, dahil isa lang ang output, ang kakalabasan na output equation ay isang row lamang. Okay? So, isang row lamang pero may tatlong column kasi tatlo naman yung ating variable na hindi naka-differential equation, si x1, x2 at saka x3. So, ganito yan. Itong row vector na to times row column na to, x1, x2, x3. Yan. Okay. So, ang laman nito ay itong mga to. Ang coefficient ng x1, x2 at saka x3. So, negative 3, positive 3, at saka 1. Then, dahil tayo ay mag-MATLAB, yan, kasama na lang natin itong CD. U1. So, ganyan ang gagawin kapag kayo ay gagawa ng state space model. Pag ang given ay transfer function na ang numerator ay
ng numerator ay polynomial. Okay? So, ang state equation ay kukunin doon sa denominator. Ang output equation ay kukunin doon sa sorry. Ang state equation ay kukunin sa denominator. Ang output equation ay kukunin doon sa numerator. Okay? Yan. So, pakopya muna. Pagkatapos niya tayo ay dediretso na sa MATLAB. Then,
Okay. So, tapos na ba ang kumopya? Tayo naman ay pupunta tayo MATLAB. Tayo ay MATLAB. Sana ay kumukopya nga kayo kasi tayo ay maglalaboratory. Ang pasa nga pala ng laboratory ay mamayang 1:00. Tignan natin lumabas yung MATLAB. Dito po, sir. Sir, yes? Wala pa sa mga labs. Nagpapalab daw siya eh. Thank you po, ma'am. Okay. Bukas lang din ako ng Simulink. Bukas lang din ako ng Simulink. Yan nga pala. Ito na pala example ng gagawin ninyo. Okay. So, gagawa kayo ng live script. Yan. So, dun sa live script na yon, dun nyo ilalagay yung inyong codes. Okay? Code ng inyong state space. At tayo naglalag. Alang ha. At tayo naglalag. Okay, Kas, nakikita na itong MATLAB? Nakikita ba itong MATLAB? Kita na po. Okay. Tayo lang natin ang Simulink para makita rin ninyo. Okay, so yan. Gagawa kayo ng live script. Gagawa kayo ng live script. Sa live script, pwede kayo mag-run ng tatlong system. Kasi ito ang gagawin ninyo. I-send ko sa inyo to. Ito ang ating laboratory 4. Okay. So, convert the following system into state space model and simulate in MATLAB using LiveScript and Simulink. So, tatlo lang yan. Ang isang given ay 3 degrees of freedom, translational mechanical system. Tapos, isa pang given ay isang transfer function na may constant numerator. Tapos, isang transfer function na may polynomial numerator. Okay? Yan. So, ito ay isa-simulate nyo sa MATLAB. Okay, tayo lang natin si Simulink. Ayun. Wala.
Di ba may 4 pa lang ngayon? Ano may 5? May 4 pa lang ngayon. May 4. May 4 pa lang. Okay. Nasaan? Wala mo sa sample. Yun, lumabas na sa link. Okay. So, ito yung ating Simulink. Papakita ko rin sa inyo paano ito ginagawa. Punta muna tayo sa live script. Again, gagawa kayo ng live script. Yan. So, yung tatlong given ang pwede nyo ilagay dito. Okay. So, dito sa code, so ulitin ko tong code na to. Kung anong ilalagay nyo dito kay code. Yan. Itong nandito sa kanan, ito yung output ng code ko. Yan. Tingnan na natin pag wala na tayong code. Yan, walang laman yung kanan. Okay. Diyan nalabas yung sagot dito sa aking code. Okay. So, alagay natin dito sa code ay yung state space kasi sa simulate natin yung ating state space. Yan. So, ang state space sa MATLAB, ang gagawin lang natin ay bubuin lang natin yung mga matrices. Okay? Yung mga matrix ng A, matrix ng B, matrix ng C, at saka matrix ng D. So, yung may mabubuong matrix yung D na puro 0 nga lamang. Okay? Pero hinahanap kasi siya sa MATLAB. Dapat ay kompleto daw siya kahit siya ay 0. So, ilalagay muna natin dito ay yung clear all. Lilinisin kasi na clear all itong nandito sa workspace. Close all. I-close nito yung mga hindi ginagamit. Or i-reset. CLC, buburahin naman yung CLC yung nandun sa command window. Then, lagay ulit tayo ng f is equals to 1 kagaya ng ginawa natin sa mga dati nating laboratory. Ito yung ating input force. Gawin lang natin siyang 1. Ang ating simulation time ay equals 25 seconds. Yan. Tapos, bubuuin na natin itong matrices natin. So, unahin natin si matrix A. So, ang pagbuo ng matrix kay MATLAB, ano lamang, ilalagay nyo lang siya sa square parenthesis. Ilalagay nyo lang siya kay square parenthesis. Tapos, so, una nyong ilalagay ay yung rows. Yan, wala. Yan, ilalagay nyo muna yung rows. So, unang row, yan, 0, 1, 0, 0, 0. So, pag-iwalayin sila ng space. So, tapos na yung first row natin. Para lumipat sa second row, kailangan natin ng semicolon. Tapos, enter. And ang second row ay negative 2, negative 2, 1, 1. Negative 2, negative 2, 1, 1. Then, semicolon, kasi punta tayo sa third row. Then, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Punta naman tayo next sa fourth row, sa last row, 1, 1, negative 2, negative 2. 1, 1, negative 2, negative 2. Okay? So, huwag kakalimutan yung semicolon din sa labas ng square parenthesis. So, yan. Meron tayong matrix A. Sunod natin dyan ay yung si matrix B. Si matrix B, yan. Si matrix B ay isa lamang
column, pero 4 na rows. So, 0, 1, 0, 0. So, ganito maging itsura niya. 0, semicolon, 1, 0, 0. Okay? So, labas ang semicolon. Okay, see? Ang C-matrix natin ay 2 by 4. So, 2 by 4. So, 1, 0, 0, 0. Enter. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Oops. Sorry. Then, semicolon. Then, letter D. So, kahit 0 si letter D, kailangan natin siya. So, 0 to, ano siya? 2 rows. Yan. So, makakabuo na tayo ng matrices dito kay MATLAB. Then, itong mga matrices natin, para ma-simulate natin yung ating state space, yan. Ibibigay natin yung pangalan na SS underscore SPX1. So, state space lang to. State space example 1 na pangalan. Bigay ko lang ng pangalan. Ito pa rin ang ating example ha. Ito. Yan. Itong translational mechanical system na may dalawang output at isang input. Okay? So, ito yung kanyang variable name na binigay ko sa kanya. So, tuwing irarun natin ang simulation para dito sa example na to, ito ang gagamiting pangalan, si SS underscore SPX1. Okay? Yan. So, para ma-simulate itong state space na to, gagamitin natin yung code na SS at saka close open, parenthesis. So, SS, ibig sabihin ay state space. Gagawin niya state space itong A, B, C, D. Gagawin niyang state space ito, ilalagay niya, yun, isi-save niya dito kay MATLAB. Tapos pwede mo nang gamitin sa kahit anong simulation na gusto mong gamitin. Okay? So sa loob nitong close open parenthesis ni SS, lalagay mo yung A, B, C, D. Okay? So huwag ka maglalagay ng semicolon sa huli niyan. Pag naglagay ka ng semicolon sa huli niyan, hindi siya lalabas dito sa dito sa kanan. Ito ata ang kanyang dito lalabas yung kung nag-run ng ayos. O ito yung para kanyang command window. Although may command window din sa baba. Okay? Yan. Dito lalabas sa kanan kung kung tama ba o may error yung code or yun nga, nag-run na siya or nag-run na siya tapos ano yung output ng code. Okay? So, press na natin ang F5. Yan. So, naglo-load na siya. Run niya na yung program. So, hintayin natin. Baka may error. Kung walang error, edi maganda. Yan. Lumabas na siya dito sa kabila. So, dito sa kabila, yung SS underscore SPX1 ay state space na. So, pag sinabi kong state space na, understood na ni MATLAB na itong apat na matrices na to ay state space. Okay? State space model na magagamit na sa iba pang simulation. Okay? So, ito yung ating A, ito yung ating B, ito yung C, ito yung ating D. So, for example, isa pang pwede natin paggamitan nito, itong state space na to, pwede natin itong i-transform papuntang transfer function. Gamit yung code na TF. Okay? TF underscore. Yan. Ang nasa loob ng underscore ay ng close open parenthesis. Sorry. TF close open parenthesis. Ang nasa loob ng close open parenthesis ay yung pangalan ng ating state space o ng ating example na system. Pag niran uli natin to F5, ang ginagawa ng TF, yun, tinatransform niya yung state space into transfer function. Yan. Okay? So may lumabas na dalawang transfer function. Itong dalawang transfer function na ito ay yun, yung transfer function nitong
Itong state space na to. Okay? So, dalawa siya kasi dalawang output ng system. X1 at saka X2. Yan. Itong transfer function na to, yan, kinuha na natin mga sagot yan sa klase natin. Pwede nyo balikan yung ating mga lecture sa sa translational mechanical system. Pagkuha ng transfer function, kung tinuro ko sa inyo, tapos tingnan ninyo kung parehas ba ng sagot. Okay? Kung parehas na sagot, ibig sabihin, so tama yung tinuturo. Okay? Nasaan ang ating transfer function? Wala. Transfer function. Translation, ayan. So ito yung kinuha natin sa mga lecture natin ng transfer function. Itong nasa baba, yung pag ang output ay x sub 1, yan. Ang kanya dapat transfer function ay s squared plus 2s plus 2 over s raised to the 4th plus 4s cubed plus 7s squared plus 6s plus 3. So, titignan nyo dito. Ito yung una. Ito ata yung x sub 1. Okay, tingnan nyo parehas. So, pag parehas, hindi tama ang ating ginagawa. Nung nag-aral pa lang tayo sa umpisa ng transfer function. So, parehas s squared plus 2s plus 2 over s raised to the 4th 4s cubed plus 7s squared plus 6s plus 3. Okay. Then, itong nasa taas, ito yung output. Ito yung transfer function pag ang output ay x sub 2. So, s plus 1 over s raised to the 4th plus 4s cubed plus 7s squared plus 6s plus 3. So, same lang siya ng lumabas kay MATLAB. So, ibig sabihin yan, tama ang ating pinag-aralan nung kayo ay nagta-transfer function pa. So, yan, yung mga ganda dito kay MATLAB, pagkakuha mo ng state space, pag kailangan mo ng transfer function, yan, meron kang code para gawin siyang transfer function. Okay? Maliwanag ba, class? Maliwanag? At ito ang inyong gagawin dun sa tatlong given. Tatlong given ng laboratory 4. So, tatlo lang yan. Yung panghuli, ito, problem set, isa lang yan. Tuturo ko pa yan next week. Okay? Pero ito, at saka ito. Yan. Yung laboratory niya yan. Okay? So, ang laboratory nyo, gagawa kayo ng repository. Dapat may readme file, i-upload nyo ang i-upload nyo sa repository nyo ay isang live script at tatlong simulink. Okay? So, ito yung mga gagawin nyo. Scan. Yun, susulatin nyo pa nga pala yung written solution kasi i-scan nyo. Kagaya ng ginawa natin sa lab 2 at saka lab 3. So, gawin ko muna yung sa simulink. Yan, meron naman tayo dito simulink. Teka lang. Siyaw lang ako.
Okay. So dito sa Simulink, so familiar na naman kayo dito sa out.f, output, at itong scope, at saka yung sa step response na to. Ang bago lang dito ay itong state space. Yan, state space block. So itong si state space block, tayo sa library browser. Actually, hindi ko rin mahanap sa state space block. So hanapin nyo na lang dito sa sa search bar. Hanapin nyo yung state space block. Huwag nyo pipiliin yung descriptor at saka yung discrete. Ang pipiliin nyo lang ay itong state space. Yan. Hindi ko rin mahanap si state space sa block eh. Basta yun lang pipiliin nyo si state space. Huwag na kayo pumili ng ibang block. Ay, huwag nyo pipiliin si descriptor, huwag nyo pipiliin si discrete state space. Yan. Ayaw pa lumabas ng state space block. Okay. So, ito ang ilalagay nyo dito sa gitna. Okay. So, sa step response, nakalagay din naman dito yung 1. Step time 1. Okay, pwede rin natin itong baguhin na F. Yan. Okay. Ano ba? Kasi may F tayo dun sa ating Simulink. Yung stop time natin, gagawin yung sim time. Itong to workspace, papalitan nyo lang ng pangalan, F. Itong scope, papalitan nyo lang ng pangalan ng output. Tapos dito tayo may babaguhin sa state space block. Okay. Dito sa state space block, papalitan lang natin ng mga parameters. Yan. Ang parameters dito, sa A, B, at saka C, ang ilalagay nyo dyan ay parang buburing kayo ng matrix. Okay? Pero imbis na bumuo kayo ng matrix dito sa maliit na space na to, ang gagawin nyo na lamang ay, yun, kunin na natin yung variable A mula doon sa live script, variable B, variable C, at saka variable D. Okay? Then apply, then okay. Yan. So, kailangan itong ating Simulink na to ay mag-connect dito sa ating live script. So, para mag-connect siya dito sa ating live script, dapat nasa isang folder, itong dalawang ito. Yung live script natin, MLX at ang file name, mga MLX, tapos yung ating Simulink ay s.slx. Okay? So, bukod sa dapat sila ay magkasama sa isang folder, gawa tayo ng code dito ng pangalan ay sim, close open parenthesis. Nasa loob ng close open parenthesis na yan ay single quotation, tapos yung pangalan ng ating file ay ito yung pangalan ng yung file name natin. Okay? Yung file name natin ng ating Simulink. So, ang pangalan niya ay ss_simulink1_4207. Kasi ginawa ko itong example sa 4207. Yan. So, lagyan na naman siya. SS and Simulink 4207. Yan. Okay. Yan. So, gamit itong sim, close open parenthesis, single quotation, at file name ng ating nasa Simulink, at dahil magkasama sila sa isang folder, pag niran natin to, ibig ko sabihin niran ay F5, yan. Or buksan nyo muna tong scope ninyo, double click sa scope, lalabas itong graph. Pag in F5 natin ito dito sa ating live script, yan. So magra-run yan. Okay, magra-run yan. Tapos, isa-send nitong si live script, yung program dito kay Simulink. Tapos, isa-simulate ni Simulink yung response. Okay? So, ang ating hinihintay na output dito ay yung response ng ating system. So,
graphical response. So, yung stability, kung kailan mag-i-stable yung ating system. Okay? Yung may lumabas na response. Okay. Yes. Joris, bakit ka nagtaas ng kamay? Kaya ako, Joris, ba't ka nagtaas ng kamay? Joris. Kaya ako. Ba't ka nagtaas ng kamay? May tatanong ka ba? Joris. Naririnig ba ako? Naririnig niyo pa ba ako? Class? Yes po. Narinig po. Matagtas na kamay ito. Si Joris kaya ako. Wala naman. Nandito ba siya? Joris, ba't ka nagtaas ng kamay? Ito lang, pindot lang. Wala natin ito. Okay. Isa na ako. Yun. So, may lumabas na dalawang line. Okay, dalawang response. Dalawa yan kasi dalawang output ng system natin. Okay. Dalawang output ng system natin, X1 at saka X2. Itong dilaw, siguradong ito yung X1 kasi sa kanya in-apply si F1, si F of T. So, sa kanya malakas ang tulak. So, itong asul ang X2, yung sumunod kay X1. Okay? So, dahil dalawang output nitong system na to, nag-expect tayo ng dalawang linya sa ating output. Okay? Dalawang linya. Yan. Ang yellow ay yung X1, yung blue ang X2. Okay? So, ang sinasabi uli ng mga linya na to, kung hindi nga na naaalala, ito ang nagde-describe nung kung kailan mag-stable yung ating system. Okay? So, yung pag-start ng application ng force, nag-peak. Okay? Nag-peak yung ating response bago mag 5 seconds, tapos nag-oscillate hanggang bago mag 13 seconds, tapos bago mag 15 seconds ay stable na siya. Pag sinabi natin stable, yan, dire-diretso na ang linya natin. Okay? Yan. So, pwede natin itong bago-baguhin kung variable o meron tayong variable switch na kakabit dito sa ating program. Pero hindi na tayo nagkabit. Okay? Kasi diniretso na natin na lahat ng ating constant o lahat ng ating gain ay equals sa 1. Kaya doon natin nakuha itong mga to. Itong matrix na to. Okay? So, ito yung itsura ng response ng system natin. Okay? So, yan ang gagawin ninyo. So, gagawa kayo ng live script na laman yung tatlong given. Okay? Gagawa kayo tatlong simulink. Okay? Tigi-tigisa doon para sa tatlong given na yon. At yun, i-run nyo pare-parehas. Okay? So, dito sa given natin, sa given number 1, isa siyang 3 degrees of freedom. May tatlo siyang output. So, nag-expect tayo ng tatlong linya. Okay? Tatlong linya dapat ito. Kung ito ang isa-simulate natin. Okay? Dito sa number 2 at sa number 3, nag-expect lang tayo ng isang linya. Okay? Kasi isa lang ang output. Isa lang ang output ng number 2 at saka number 3. So, ganito ang gagawin. Nagawa kayo ng repository. Okay? Sa repository, i-upload nyo yung live script at saka simulink files. Tatlong simulink files. Okay? Yan. Tapos, yung gagawa rin kayo, syempre, bago kayo makagawa ng live script at saka simulink, dapat meron kayong written solution. So, i-scan nyo yung written solution nyo.
susulat niyo yung i-scan niyo yung written solution niyo. Ngayon meron na dapat pangalan ng grupo niyo. Okay? Yung papel ninyo. Naririnig ba? Yung written solution niyo dapat may pangalan na ng group niyo. Pwede na kayong gumamit ng bond paper kung wala na kayong graphing paper. Okay? I-scan niyo yon, ipopost niyo sa README. Okay? Sa README file. Tapos, print screen ng code. So, mayroon kayong 3 code. Yan, 3 code para sa number 1, number 2, isang code para sa number 1, code para sa number 2, code sa number 3. Pwede nyo ma-check kung tama ang inyong gawa pag parehas ng transfer function na lumabas. Okay? Tapos, print screen ng Simulink. Ito. Yan, 3 dapat ito. Okay? 3 Simulink dapat ito. Then, print screen ng output response. So, 3 ganito. Yan. Yung para sa number 1, number 2, at number 3. Okay? So, for example, ay ganito. Ito itsura dapat ang kalalabasan ng ginawa ninyo. Ang gagawin nyo pala, lang ha. Okay. So, ganito ang gagawin ninyo. Yan. Ito munang solution. Nasa ng program? Walang program ito. Simulink agad. Solution. Simulink agad. Walang program. Okay? Ilalagay niyo yung program ha. Yan. Okay. Hindi ko ito bibigay sa inyo. Tayo sa ibang section. Na iintindihan ba ang gagawin? Plus, iintindihan ang gagawin? For 11. Eh sir, bali screenshot lang po lahat na hindi po file. Sige. Yung para sa README file. Okay po sir. Para sa README file. Yung upload ay yung live script mismo. Yung live script file at saka yung 3 Simulink file. Okay? So, magiging so, ang file name ng inyong repository ay ito. Tapos, students, nasa na yung aking GitHub. Statue. Laboratory introduction. Yan. So, sinend ko na yung laboratory 4. Wait lang. Okay? 1 to 3 lang yan. Huwag yung gagawin yung nasa dulo na problem set. Ano yan? Hindi ko pa ituturo yan. Okay. Ito yung laboratory form natin. Then, yung lecture natin.
So, send ko dito sa ating Google Space. So, yan ang gagawin ninyo ngayong hanggang alas 12. So, papasa na, nasaan si Philbert? Hindi na talaga pumasok si Philbert. Sino kapalit ni Philbert pag wala siya? Lang ha? Ikaw kanino? Okay. Kahit, alam mo tong sinesend ni Philbert na mga link? Yung ganito? Ba't kasi dito nag-send si Philbert? Dapat ay sana siya nagsisend. Ito, sinend ko sa sinend ko sa Google Space ang yung sinesend ni Philbert na mga link yan ng mga repository. Okay? So, again, yung repository naka-private, i-invite nyo ako sa collaboratory, tapos dapat lahat ng kagrupo nyo, or dapat kayo ay makita doon sa repository. For example, ay ito, para mabigyan kayo ng grade. Dapat ang profile nyo ay nandito. Okay? Para mabigyan kayo ng grade. Yan. Okay. Then, yun. So, ang gagawin, again, gagawa kayo ng repository. Okay, ang nasa repository nyo ay isang Simulink file, isang live script, yung MLX, isang live script, 3 Simulink, tapos sa README, yan, tapos sa README yung written solution, okay, written solution, scan ang written solution, naka-engineering lettering, okay, print screen ng code, yan, print screen ng code, yung pinode nyo sa live script, print screen ng Simulink, okay, at print screen ng output response, okay. Then, so yan sunod-sunod, number 1, number 2, at number 3. Maliwanag ba? Okay, so gagawin niyo yan hanggang alas 12. So tatanggapin ko yan hanggang 1 p.m. So ang pass ay hanggang 1 p.m. Itong 3 lang to ang gagawin Itong 3 lang to ang gagawin. Okay? Naiintindihan ba? Okay. So, may tanong pa ba kayo? Pag hindi ko pa na-accept yung yung invite sa sa repository nyo, pa-message ako. Kasi yan ay nag-e-expire. Okay? Kung hindi man mag-expire yan, nag-e-error pag binubuksan. Okay? So, may tanong pa ba? May tanong pa? Wala na?
Wala na. Question, clarification. Sige. Pagawa na lamang ng yung laboratory. Okay. Then, kita tayo next week. Pasok kayo. At ibabalik ko sa inyo ang inyong mga midterm exam. Okay? Okay na? Okay na ba? Sige. Thank you. And see you next week. Okay, thank you na. Class dismiss. Thank you po, sir. Pagawa ng laboratory ha.